Alright, magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan na welcome sa Robert Double B. Alam po ninyo mga kababayan na tayo po interesado sa mga issue na may kinalaman sa politika. Okay? Dito sa mga tao na naghangad, na gustong mamuno sa ating bansa. Kaya ngayon pa lang, bagamat medyo malayo pa, halos mahigit 2 taon pa bago mag-eleksyon sa 2028. Okay? Ngayon pa lang nakikita na natin kung sino-sino itong mga tao na mayroong planong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno pagka-presidente. Kaya ngayon pa lang mga kababayan ay atin pong tinitingnan yung kanilang mga record sapagkat itong mga taong ito ay hindi na bago sa pwesto. Balik-balik na sila. Yung iba nga hindi na manalo Hirap na manalo. Hirap nang manalo sa kahit saang eleksyon. Tumakbong mayor, talo. Kaya atin po tinitingnan kung ano ba ang kanilang kakayanan. Sila ba ay karapat-dapat? Ang kanilang mga record. Noong sila ay nakaupo, nakapwesto. Ngayon, ng iba nakapwesto. Tinitingnan natin mga kababayan kung sila ba ay karapat-dapat. Base sa kanilang performance. Kasi mahirap umasa, mahirap magtiwala sa mga propaganda na pag siya ay nakaupo, siya ay manalo, ito gagawin niya. Tapos pag nakapwesto na wala na. Nakalimutan na yung mga pangako. Tayo po ay natuto na sa kasalukuyang administrasyon. Kaya ang ating ginagawa ngayon ay base sa performance. At ang kagandahan kasi nga sila po ay hindi na bago. Yung mga naghahangad ngayon na gustong maupo sa pinakamataas sa trono sa Malacanang ay mga dati na at kasalukuyang official ng ating gobyerno. Kaya madaling hanapin kung anong klaseng performance, trabaho ang meron sila. Okay? Katulad dito mga kababayan kaya ang nakikita ko ngayon na matunog o may plano na tumakbong presidente. Okay? Ito si Remulla, John Vic Remulla, nagpapahayag. Siya daw tatakbo pa presidente. Bukas daw siya. Pero base sa kanyang performance bilang pulis, bilang pulis. Nababat bilang pulis. Ano ba yun? Bilang DILG, bilang DILG secretary, hindi pulis. Robert naman, bilang DILG secretary. Okay? Tignan nyo bilang DILG secretary dapat alam niya dapat meron siyang magandang plano patungkol sa peace and order. Okay? Para kasi yan ang mahalaga sa atin. Tayo mga mamamayan, mga ordinaryong tao, mahalaga po sa atin ang peace and order sapagkat tayo po ay halos araw-araw na sa kalye. Okay? Kung hindi po maganda, kung hindi po safety ang ating kalye, siyempre nakakatakot. Ngayon, ang isyong yan ay nasa kamay ng DILG. At yan po ay si John Vic Remulla. Kaya lang sa ngayon, makikita nyo mga kababayan, nakita nyo, naghanap ang hold-upan. Okay? Yung rep, nire-rep ng adik. May nirep na, pinatay pa. Pinugutan pa ng ulo. Meron mga babae nakasilid sa drum. Kaya kamakailan saan ba yun? Sa Quezon ba yun? Babae nilagay sa drum tapos sinulog doon sa gilid ng tulay. Tapos merong isang vlogger na negosyante daw ng mga gold. Hinold up. Halos 6 million ang tangay.
Eh, ang sinasabi ay mga nang hold up daw ay kakilala, tapos iba mga sketcherman pa. Di ba? Eh, nakakalungkot ano. Ah, Tapos kay John Vic, siyempre di ba? Diyan po natin siya sinusukat sa kanyang performance. Okay? Yung drugs. Mula nung naupo si Paolo Marcos bilang presidente, tapos inappoint niya itong dati si Juan, si, ano ba to? Yung tumakbong senador natalo, si Abalos. Tapos ang pumalit si John Vic Rebulya. May mga nababalita na huhulin drugs. Ang problema, yung mga drug lord, yung mga may-ari nung mga nahuhuling drugs, hindi nahuhuli. Yung mga tao, hindi nahuhuli. Nahuhuli yung mga droga. Pero yung tao, hindi. Tayo nagtataka kung bakit. Tapos sasabihin ng pulis, bumaba daw ang krimen. Tayo po hindi naniniwala sapagkat kitang-kita po natin mga heinous crime ang nangyayari. Meron pa doon sa Cavite. Sabi ko, Cavite ba yun? Bata na pinatay. Nagtataga. Anong kasalanan ng bata? Bata yun eh. Ang pwede lang gumawa nun, adik. Diba? Tapos kung bulahin tayo ng ating gobyerno, kala naman siguro nila, tayo po ay hindi nag-iisip, walang alam. Okay? Ngayon, ito namang iba pang gusto ring tumakbo, nagpapahayag na willing siyang tumakbo, ay si Hontiveros. Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, nakailang termino na bilang senador. Dati rin siyang PhilHealth board member yata. Board member nung panahon ni Ninoy Aquino. Anong panahon niya, sumambulat itong issue sa PhilHealth na yung sinasabi na 1.7 billion na tayo na ginawa daw pang bonus sa mga PhilHealth official. Okay? Noong mga panahon na yun, ang nakaupo noon si Risa Hontiveros. Siyempre, sinisilip natin yan para malaman natin, kung ano-ano ba ang mga issue na pumutok sa kanilang mga ahensyang hinahawakan noong sila ay nakaupo. Okay? Ngayon, bilang senador si Hontiveros, ano ba ang nagawa niya? Ano ba ang kanyang mga naitulong sa tao? Ano ba ang kanyang mga nagawa para sa bansa? Okay? Diyan po natin siya sinusukat ang kanyang performance. Bagamat siya senador, siyempre tayo po gusto rin natin makita sa isang politiko, na hindi lang dapat na nandoon sa kanyang mga opisina, comfort zone. Gusto rin natin makita ang isang politiko na pumupunta kung saan-saan, pinupuntahan ng mga kababayan para malaman kung ano ang kanilang kalagayan, ano ang kanilang pangangailangan. Okay? Mahalaga po yan sa isang politiko, sa isang leader, naghanggat na mga mamuno sa pinakamataas na posisyon. Mahalaga po yan para alam niya ang pangangailangan ng bawat tao, bawat lugar, komunidad. Di ba? Ang problema, itong si Hontiveros, hindi natin nakikita na pupunta kung saan lugar. Nandun lang siya sa kanyang comfort zone. Nandun, nakikita ko pala noong nakaraan sa Cebu. May buwat-buwat na, ano ba yun, yung santo. Tawag doon sa Cebu, Sinulog Festival. Nandun siya. Doon nakita ako. Okay?
Mahalaga po mga kababayan na ngayon pa lang sukatin natin kasi tayo po'y dala na sa mga pangako. Dala na tayo diyan. Gusto natin sukatin natin ang isang tao base sa kanyang performance. Aha, tama 'di ba? Oh, sino pa ba? Sino pa? Ang papahayag. Balita ko itong si Trillanes. Gusto rin. May mga nababasa ko mga post social media ay gusto raw tapos naman bandang huli ayaw na raw, hindi na raw tatakbo. Oo. Ay nung si Trillanes ay nung senador, ano ba nagawa niya? Nung siya senador. Wala 'di ba? Batas? Oh. Ano klaseng batas? 'Di ba? Si Trillanes ay kilala natin sa paggawa ng mga propaganda laban sa mga Duterte. Ito pa kasabi niya, ayaw ko pagdaanan ng bansa ang Duterte leadership kaya we are doing our best. Yan sabi niya, base dito sa post sa Facebook. Alam niyo, Mr. Antonio Trillanes, ay ang masasabi ko lang, no? Ay alam po ninyo, mas maganda kung talunin ninyo si VP Sara sa eleksyon. Huwag niyong daanin sa propaganda, sa paninira. Okay? Pinakamaganda, daanin ninyo, talunin ninyo sa eleksyon. Patas na laban. Dapat daanin nyo sa patas na laban. Ngayon, kung ang gagawin nyo ay sisiraan nyo, pigilan nyo tumakbo, alam nyo ba, kung ganun po ang inyong gagawin, pipigilan nyo tumakbo si Vice President Sara Duterte, siya po ay gusto ng tao, ay ibig sabihin lang po yan, ipipigilan nyo ang kagustuhan ng tao. Demokrasya tayo, demokrasya tayo eh. Diba? Itong bansang ito ay demokrasya. Tapos, tatanggalin ninyo ang isang politiko na gusto ng tao, nilalabag nyo ang karapatan ng mga tao na mamili kung sino ang gusto nila. Tama, di ba? Mr. Trillanes. Di ba sabi nyo kayo ay ayaw nyo na tinatapakan, ayaw nyo na niluyakan, ayaw nyo ng sinasagasaan, ayaw nyo ng niyuyurakan ang karapatan ng tao. Di ba sabi nyo kayo ay pro human rights? Bakit gusto nyo pigilan ang isang tao na gustong mamuno sa ating bansa? Di ba? Mali yun. Ano klaseng pagtatanggol sa karapatan ng tao kung ang gano'n pala ang inyong gagawin? Di ba? Trillanes. Yan po ang ibig sabihin yan eh. Pipigilan ninyo. Gagawin nyo lahat para lang mapigilan siya tumakbo. Inaapakan ninyo ang karapatan ng tao, ng mamamayan. Di ba, Trillanes? Mali yan. Ganyan po ibig sabihin nun mga kababayan. Ipigilan nila, i-impeach nila, kinakasuhan nila kung ano-ano para lang wag tumakbo, wag makatakbo. Idaan nyo sa patas na laban, Trillanes. Ang ginagawa nyo, nagiging kusya ng paghahati-hati, kaguluhan sa politika, political instability. Sino apektado dyan? Mga maliliit. Dahil nga magulo ang politika sa bansa, tuloy ang mga mamumuhunan, nagkakaroon ng agam-agam. Kung sa bagay kayo, hindi nyo, wala kayong pakialam dyan sapagkat kayo naman hindi apektado dahil kayo ay maraming pera. Pero kami, apektado kami dyan.
Hmm. Alam po ninyo mga kababayan na sa lahat po na pinakaayaw ko na yung political party, itong liberal. Kasi nga itong liberal, sila po ay bihasa sa propaganda. Mula yan sa mga Aquino hanggang ngayon, bihasa po sa propaganda itong mga liberal. Ngayon, dilaban pinglaban tawag sa kanila. Diyan po sila bihasa. Kaya nagkakaroon po ng political instability sa bansa. Kaya nga itong bansang ito hindi magkausad-usad. Oo. Diba? Dapat hayaan ninyo ang taong bayan na mamili kung sino ang gusto nila. Oh. Diba? Hindi kayo yung pipigil. Wala kayong karapatang pigilan ang gusto ng tao. Karapatan ng tao mamili kung sino ang gusto nila. Ito naman si BP Sara, mga kababayan, no? Bagamat siya po ay hindi pa nagpapahayag na tatakbo bilang presidente sa 2028, ay kailangan din po natin siyang sukatin ang kanyang performance mula nung siya ay mayor, ngayon ay vice president. Mahalaga po na ating sukatin ang kanyang performance, ang kanyang karanasan, at kung siya ba ay dapat mabigyan ng mataas na posisyon, kung kaya ba niya gampanan ang isang presidente. Okay? Doon po nung siya ay mayor sa Davao, sa kanyang termino, nagkaroon ng zero utang ang Davao City, kaya palakpakan. Ayan lang po ninyo kapag nagkaroon po ng zero utang ang isang lungsod, yan po ay mahalagang bagay, malaking bagay. Ang isang lugar, ibig sabihin po niyan ay dahil wala silang utang na binabayaran, mas maganda po mas madali ang pag-asenso ng kanilang lugar. Gaganda ang serbisyo niya sa kanilang lugar kasi nga wala silang utang na binabayaran. Yung kanilang kita ng lungsod nila ang pupunta lang sa serbisyo para sa tao. Uunlad ang kanilang lugar. Diba? Ganun po yan, no panahon ni BP Sara, nagkaroon na zero utang ang Davao. Ngayon, siya bilang vice president, no? Ay sinusukat natin ang kanyang performance, no? Bagamat limited ang kanyang budget bilang vice president, pero nakikita natin ang serbisyo na kanyang nagagawa. Nagagawa niyang ihatid sa publiko, no, ang pangangailangan, ang tulong. Kapag may calamity, nandun siya. Nandun yung office of the president, namimigay ng mga food pack, tulong. Nandun din yung programa ng vice president na magnegosyo taday. Mahalaga po yan yung magnegosyo taday kasi nga mahalaga po ang ganung serbisyo sa tao. Dahil ibig sabihin po yan, ang tao po ay hindi nag-rely sa ayuda. Ang tao may trabaho. Kasi siyempre magnegosyo taday. Hindi lang po yan pagtitinda, mayroon din po dyan services katulad ng parlor, beauty parlor. Mahalaga po yan, no? Yung ganyang serbisyo, no? Para ang tao may trabaho, hindi umasa sa gobyerno. Pag ang tao may trabaho, siyempre ang tao, halimbawa tulad niyan, nakita ko nung nakaraan, no, sa isang video na itong si Vice President pumunta sa isang lugar na kung saan mayroong pwesto, pinuntahan niya itong parlor. Yung parlor, siyempre pag may pwesto, siyempre may permit yan. Sa barangay, Bureau of Fire, sanitary, munisipyo, DTI. So ibig sabihin, may kita ang gobyerno. Hindi katulad ng ayuda na ang
Ang ayuda 'pag binigay mo sa tao wala nang balik sa gobyerno. Okey, ibibili nila, yun lang. 'Pag bumili, magbabayad ng tax tao pero wala yun, eh. Yun lang 'pag naubos yun wala na. Wala na ulit trabaho wala na ulit, pera ang tao. Hindi katulad ng ibigay mo sa trabaho, negosyo, trabaho, araw-araw may kita sila. May posibilidad na puwede pang lumago. Kaya siyempre tinitingnan natin 'yan, ang pagkakaiba ng ayuda at saka itong, magnegosyo today ng, proyekto ng Office of the Vice President. Malayo po ang pagkakaiba niyan. Tayo po bilang maliit na entrepreneur, alam po natin 'yan mga kababayan, 'di ba? Oh, ngayon, isa po sa nakikita natin sa ginagawa ng Vice President, siya po ay pumupunta kung saan-saang lugar, liblib na lugar, kahit bundok pa 'yan, sa mga community. Pumupunta po siya, nakikita natin 'yan, eh. Pinagkakaguluhan nga siya. Mahalaga po 'yan, inuulit ko mahalaga po 'yan 'no, para malaman niya ang pangangailangan ng mga tao doon sa lugar na 'yon. Okey? Halimbawa yung transportation, meron bang maayos na daan, kalsada, papunta sa lugar na 'yon, sa community barangay na 'yon o halimbawa community. Mahalaga po 'yan malaman kasi nga 'di ba sa mga nakikita natin sa iba't ibang mga lugar, nakikita natin yung mga tao lumalangoy sa ilog, makatawid lang, makapunta lang sa lugar na gusto nilang puntahan, lumalangoy sa ilog kahit baha, walang tulay. Oh, 'di ba? Pero dahil sa ginagawa ng Vice President po, mahalaga po 'yan. Malaman ng Vice President mismo ang concern. Education halimbawa, gaano kalapit ang, paaralan sa mga community? Mahalaga po 'yan. Yung health, meron bang malapit na hospital sa lugar na 'yon? Kabuhayan, 'di po ba? Oh, yung, peace and order, mahalaga po 'yan mga kababayan. Tapos kung halimbawa ang pulitiko, hindi naman pumupunta, hindi nakikita sa mga lugar, nandun lang sa kanyang comfort zone, ano 'yun, walang kuwenta 'yun, 'di ba? Hindi niya alam kung ano ang kailangan ng mga tao doon. Siyempre iba pa rin yung, bagamat may mga barangay official diyan, may mayor diyan, siyempre iba pa rin yung vice president mismo, ang presidente mismo halimbawa o senador man 'yan ang pupunta. 'Di po ba? Mahalaga po 'yan na magkaroon po ng magandang ugnayan ang mga opisyal ng barangay sa ating opisyal ng gobyerno na nasa mataas na posisyon. Gano'n po 'yan mga kababayan, 'di ba? Sino pa ba? Sino pa ba ang gustong o may plano na, ah, tumakbong presidente? Si Tulfo, Rapi Tulfo. Ano ang kakayanan ni Tulfo, Rapi Tulfo? Sa ngayon wala pa, wala. Ano ang kanyang napatunayan? Wala. Yung sa kanyang programa, yung, sa TV, yun ba yun? Yun, para sa'kin, negosyo din yun, hanapbuhay din niya yun, kumikita siya ro'n. Para sa'kin ginagawa na yun dahil kumikita siya. Ngayon nung siya senador, anong nagawa niya? Wala, 'di ba? Sino pa ba? Mga nakikita ko sa social media na sinasabing matunog daw na tatakbo. Si Torre. Si Torre. Ang bihira ito, O Leni Robredo. Nung si Leni Robredo, bagamat masasabi natin na may experience, dating congressman, dating vice president, ngayon mayor, nung siya ay vice president, ano ang kanyang mga nagawa? Bagamat sinasabi nila, si Leni daw walang corruption. Hindi lang po doon dapat sukatin ang isang tao.
Yung isang gusto maging leader. Hindi lang dapat sukatin dun dahil siya ay walang record sa corruption, hindi lang po dun dapat sukatin din sa kanyang performance, serbisyo na kanyang pinatupad nung siya ay nasa posisyon. Hmm. 'Di ba mahalaga po 'yan, eh.